Isang lumang sako, mga boteng plastik, kalawang na bakal, at gutom. Ito ang mundong nakagisna ng isang 9 na taong gulang na batang babae sa pampang ng Tanza, Cavite noong taong 2014. Para sa kanya at sa kanyang pamilya, ang bawat piraso ng basurang kanilang napupulot ay may katumbas na halaga. Isang subo ng kanin o kaya naman ay barya para pambili ng asin. Walang kasiguruhan ang bukas at ang tanging sandata niya laban sa malupit na realidad ay ang kanyang boses. Siya na ngayon ay nakatira sa isa sa mga eksklusibong subdibisyon, nagmamay-ari ng mga sasakyang pampubliko at pribado, naglalakbay sa iba't ibang bansa, at itinuturing na isa sa pinakamalaking tagumpay sa kasaysayan ng reality talent show sa buong Pilipinas. Siya si Laika Gairanod, ang kauna-unahang The Voice Kids Philippines Grand Champion. Ang batang tinaguriang scavenger diva na naging milyonaryo dahil sa kanyang talento. Ngunit sa likod ng mga makinang na ilaw ng entablado, marami ang curious at nagtatanong, saan na nga ba napunta ang milyon-milyong piso na napanalunan niya noong siya ay bata pa? Gaano kalaki ang aktwal na kinikita niya ngayon bilang isang full-time digital creator, corporate performer, at exclusive recording artist? At higit sa lahat, paano hinarap ng isang pamilyang galing sa hirap ang biglaang pagdating ng napakalaking yaman ng hindi nauubos o nalulustay ang pera? Sa komprehensibong video essay na ito, hihimayin natin ang bawat anggulo ng kanyang kayamanan. Mula sa kanyang mga ari-arian, kita sa social media, talent fees, hanggang sa kanyang tinatayang kabuuang net worth ngayon. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like and subscribe sa Emrys TV Entertainment. Napakalaking bagay na yan para sa aming mga content creator. Bago natin bilangin ang kanyang mga milyones sa kasalukuyan, napakahalagang maunawaan kung gaano kalalim ang balon na kanyang pinanggalingan. Si Laika ay isa sa 9 na magkakapatid. Ang kanyang ama ay isang mangingisda na umaasa lamang sa swerte ng dagat, habang ang kanyang ina naman ay matiyagang naghahanap ng mapapakinabangang basura sa lansangan. Sa murang edad, sa halip ng mga laruan ng hawak, sako at karet ang kasama ni Laika. Ang pagkanta sa mga kapitbahay kapalit ng barya o pagkain ang kanyang naging paraan para makatulong sa pamilya. Ngunit noong Hulyo 2014, dinala siya ng kanyang kapalaran sa entablado ng ABS-CBN. Sa ilalim ng paggabay ng popstar royalty na si Sarah Geronimo, ipinamalas ni Laika ang kakaibang hagod ng kanyang boses na may dalang tunay na emosyon ng kahirapan. Nang hirangin siyang grand champion, hindi lang basta tropeo ang hawak niya. Iniabot sa kanya ang mga premyong literal na bumasag sa siklo ng kahirapan ng kanilang lahi. Alamin natin ang eksaktong breakdown ng kanyang napanalunan. 1 million pesos cash prize, 1 buong milyong piso na direktang ibinigay sa pamilya. 1 million pesos trust fund, isang pondo na nakatabi para sa kanyang kinabukasan at edukasyon, na hindi basta-basta pwedeng galawin kung walang pahintulot ng kanyang mga legal guardians at management. Exclusive recording contract, isang kontrata sa ilalim ng MCA Music na nagbigay sa kanya ng guaranteed royalties sa bawat kanta at album na kanyang ilalabas. Brand new house and lot, isang 2 palapag na bahay mula sa Camella Homes na matatagpuan sa isang ligtas at magandang komunidad sa Cavite. Para sa isang pamilyang nakasanayan ng humawak lamang ng barya, ang biglaang pagdating ng milyong halaga ay maaaring maging simula ng mas malaking problema kung hindi ito maayos na mapapamahalaan. Marami tayong nababalitang mga lotto winners or child stars na paglipas ng ilang taon ay nagbabalik sa hirap dahil sa maling desisyon. Ngunit dito pumasok ang proteksyon ng ABS-CBN at ang karunungan ng kanyang ina na si Mommy Maria. Sa halip na gastusin ang pera sa mga panandaliang luho, tiniyak ng kanilang management na ang trust fund ay mananatiling buo at ang cash prize ay ginamit upang bayaran ang mga paunang pangangailangan, ayusin ang kanilang pamumuhay at ipasok sa paaralan ang magkakapatid. Ang unang konkretong sukat ng yaman ng isang artista ay ang kanyang mga fixed assets o ari-arian. At kay Laika, makikita natin ang unti-unti ngunit matatag na paglago ng kanyang investment sa real estate. Ang bahay na kanyang napanalunan sa Camella Homes ay naging unang silungan ng pamilya palayo sa bagyo at baha. Ngunit habang lumalaki si Laika at dumarami ang kanyang mga proyekto, napagtanto niya na kailangan ng kanyang malaking pamilya ng isang mas malawak na espasyo. Makalipas ang ilang taon sa industriya, mula sa kanyang sariling mga ipon sa showbiz, nakabili si Laika ng isa pang lupain at nagpatayo ng isang mas malaki, mas moderno at mas luksuryosong bahay sa Cavite.
Ang bahay na ito ay nagtatampok ng maluluwag na silid, modernong kusina at mataas na seguridad. Ayon sa kasalukuyang market value ng real estate sa mga prime locations sa Cavite, ang ganitong uri ng ari-arian ay nagkakahalaga na ngayon ng 7 million hanggang 12 million pesos. Bukod sa real estate, malaki rin ang pamumuhunan ni Laika sa kanyang mobility o transportasyon. Para sa isang artistang may mga out-of-town taping, provincial mall shows, at madaling araw na mga commitments, ang sasakyan ay hindi luho. Ito ay isang pangunahing pangangailangan sa trabaho. Si Laika ay nagmamay-ari ng isang customized luxury van na madalas nating makita sa kanyang mga likod-tabing na vlogs. Yung mga van na tulad ng Hyundai H1 o Toyota Hiace Super Grandia na sumailalim sa customization para maging parang mobile hotel ay nagkakahalaga ng 2.5 million hanggang 4 million pesos. Meron din silang iba pang utility vehicles na ginagamit ng kanyang pamilya para sa kanilang pang-araw-araw na biyahe at maliliit na negosyo. Kung susumahin ang kanyang real estate at automotive portfolio, malinaw na milyon-milyong piso na ang nakalock sa mga secure na ari-arian pa lamang ni Laika. Sa industriya ng entertainment, merong tinatawag na transition period. Ito ang yugto kung saan ang isang child star ay unti-unting nagiging teenager o dalaga. Sa panahong ito, madalas na nababawasan ang mga roles sa TV at maraming artista ang unti-unting nakakalimutan ng publiko. Ngunit si Laika Gairanod ay nagpakita ng kakaibang talino sa negosyo ng media. Noong mapansin niyang nagbabago ang takbo ng telebisyon, inilipat niya ang kanyang entablado sa digital world. Nagsimula siyang mag-upload ng mga vlogs sa YouTube kung saan ipinakita niya ang kanyang totoong buhay. Walang script, walang formalidad, kundi ang natural niyang pagiging masayahin at mapagmahal sa pamilya. Sa kasalukuyan, ang kanyang channel ay may milyon-milyong tapat na subscribers. Pag-usapan natin ang aktual na kita sa YouTube gamit ang industriya ng RPM or Revenue per Mil. Kita bawat 1,000 views. Average views. Kada buwan, 2 million to 5 million views. Estimated AdSense. Income, 120,000 to 350,000 pesos kada buwan. Taon ng kita sa AdSense. Tinatayang 1.4 million to 4 million pesos. Ang perang ito ay nanggagaling pa lamang sa Google AdSense o sa mga patalastas na lumalabas bago at habang ipinapalabas ang kanyang mga video. Ngunit hindi dyan nagtatapos ang digital income ni Laika. Bilang isang Tier 1 influencer na may mataas na engagement rate at malinis na reputasyon, siya ay isa sa mga paboritong kunin ng mga corporate brands. Kapag si Laika ay gumawa ng isang sponsored video o nagpasok ng isang produkto sa kanyang vlog, ang tinatawag na brand sponsorship fee para sa isang content creator na may kanyang kalibre ay naglalaro sa 100,000 hanggang 300,000 pesos bawat selyadong kampanya. At sino nga ba ang makakalimot sa huling bahagi ng 2021 nang mag-viral ang kanyang interview kasama ang sikat na mamamahayag na si Karen Davila? Ang kanyang epic na reaksyon nang malaman na pareho sila ng kaarawan ay naging pambansang meme. Ang viral moment na ito ay hindi lang basta nagpatawa. Nagdulot ito ng malaking muling pagkabuhay ng kanyang komersyal na halaga. Mas lalong dinalagsa ng endorsements, guestings at mga digital campaigns si Laika na nagpasok muli ng milyon-milyong piso sa kanyang kaban. Bagamat napakalaki ng kanyang kinikita sa internet bilang isang vlogger, hindi kailanman binitawan ni Laika ang kanyang tunay na sining, ang pagiging isang professional na mga awit. Upang mas mapalawak ang kanyang karera bilang isang mature artist, lumipat si Laika sa ilalim ng pamamahala ng Viva Artists Agency at Viva Records. Ang pagiging isang Viva artist ay nagbukas ng mas malalaking oportunidad para sa kanya. Hindi na lamang siya isang simpleng child wonder, kundi isang ganap na recording artist na naglalabas ng mga bagong kanta at sumasama sa mga malalaking concert tour sa loob at labas ng bansa. Magkano nga ba ang tinatanggap na talent fee ng isang tulad ni Laika sa mga live performances ngayon? Ayon sa mga kalkulasyon sa industriya ng local entertainment, ang isang kilalang kampeon na may mataas na vocal power at sikat na pangalan ay may talent fee na nagkakahalaga ng 150,000 hanggang 300,000 pesos kada booking para sa mga corporate events, provincial festivals, or marangyang kasalan. Kung sa isang buwan ay meron siyang 3 hanggang 5 regular na gigs, nangangahulugan ito ng karagdagang halos 1 milyong piso na kabuwang kita bago ibawas ang komisyon ng management at buwis.
Dagdag pa rito ang kanyang mga tinatanggap na music royalties mula sa mga streaming platforms tulad ng Spotify at Apple Music sa bawat pagkakataon na pinatutugtog ang kanyang mga kanta. Ngayon matapos nating himayin ang bawat bahagi ng kanyang karera, oras na upang pagsama-samahin natin ang lahat ng datos. Upang masagot ang pangunahing tanong, gaano na nga ba talaga kayaman si Laika Gairanod sa kasalukuyan kung susumahin natin ang lahat ng kanyang mga naipundar na assets? Ang kasalukuyang estimated net worth ni Laika Gairanod ay ligtas na naglalaro sa pagitan ng 25 million pesos hanggang 45 million pesos. Siya ay hindi na lang basta isang bata na nagwagi sa telebisyon. Siya ay isa ng ganap at matatag na milyonaryo sa murang edad. Ngunit ang pinakamahalagang aral sa kanyang yaman ay ito. Hindi ito nanggaling sa panandaliang swerte, kundi sa kanyang abilidad na makibagay sa takbo ng panahon at sa kanyang patuloy na pagsusumikap na pagbutihin ang kanyang talento. Sa kabila ng lahat ng milyones na ito sa kanyang bank account, sa kabila ng mga mamahaling sapatos, magagandang damit at luksuryosong pamumuhay, may isang bagay na nananatiling hindi nagbabago kay Laika Gairanod. Ang kanyang mapagpakumbabang puso at ang kanyang malalim na pagmamahal sa kanyang pamilya at pinagmulan. Sa kanyang mga vlogs, madalas pa rin nating makita na hindi niya ikinakahiya ang kanyang nakaraan. Malaya niyang naikukwento ang mga araw na siya ay nagugutom at namumulot ng basura. Para sa kanya, ang kanyang nakaraan ay hindi isang mantsa, kundi isang paalala kung gaano kalaki ang utang na loob niya sa Diyos, sa kanyang mga tagahanga, at sa kanyang sariling determinasyon. Ang kwento ni Laika Gairanod ay hindi lang isang simpleng kwento ng pagpapayaman or showbiz success. Ito ay isang paalala sa bawat Pilipino na walang permanenteng estado sa buhay. Ang kahirapan ngayon ay hindi nangangahulugang kahirapan bukas, basta't mayroon kang talento, tamang paggabay at puso na hindi sumusuko sa gitna ng unos. Mula sa sako ng basura, ngayon ay hawak na niya ang kanyang sariling bukas. Ikaw, ano ang pinakamalaking aral na nakuha mo sa kwento ng buhay at kayamanan ni Laika Gairanod? Inspirasyon din ba para sa iyo ang kanyang tagumpay? Ibahagi ang iyong saloobin sa comment section sa ibaba. Pinabasa namin ang bawat isa niyan. Huwag kalimutang i-like ang videong ito, mag-subscribe sa ating channel, at pindutin ang notification bell upang palagi kang updated sa mga pinakamalalim at pinaka-inspirational na kwento ng tagumpay dito sa Pilipinas. Ang iyong simula ay hindi kailanman magiging basehan ng kaya mong marating sa iyong hinaharap. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng may kapal.